every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day, praise Him everybody, praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him in the noonday every night, praise Him every day, praise Him everybody, praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the morning, the noonday bright, praise Him in the noonday every night. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Sapagkat ang pangako na hindi magluluwat sa darating na kapit. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, isang mapagpalang pagbati ang ipinapaabot sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na nakatutok sa mga oras na ito. Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din po sa ating mga kapatid at mga kaibigan na laging sumusubaybay dyan po sa iba't ibang dako ng mundo. At ngayon po ay araw ng Miyerkules, kaya babatiin ko po kayo ng isang pagbati na happy prayer meeting mga kapatid. Although we are not gathering sa actual o sa personal, pero meron tayong Zoom meeting sa atin pong prayer meeting sa atin pong prayer meeting nitong araw na Miyerkules. Ngayon po ay April 14 o April 14, 2021. Napakabilis ng araw mga minamahal na mga kapatid. Akin pong dalangin na sa mga oras na ito, kapag madatnan kayo ng programang ito, ay madatnan kayo ng nasa mabuting kalagayan, masiglang pangatawan at higit sa lahat, masigla na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal, bumabati sa inyo at welcome po kayo sa programang Gospel and Music Ministry. Ang amin lamang pong pakiusap mga minamahal na mga kapatid, kayo po ay mag-share o ibahagi po ninyo ang programang ito upang sila din po ay makinapasalamat sa isa namang pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang kami po ay makapagdala, makapaghatid ng pabalita ninyo sa lahat ng amin pong mga
taga-subaybay. Hiling po namin na pangunahan po ninyo kami, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang aming maranasan, maging pagpapalat kapakipakinabang ang paglilingkod namin sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sa mga oras na ito, samantalang kayo po ay nagbabahagi o nagsishare ng ating programa, ay makapakinig muna tayo ng isang magandang awitin sapagkat ang programa natin ay Gospel and Music Ministry. Kaya bago mapapakinggan ang gospel, mapapakinggan muna natin ng isang magandang awitin na may pamagat, si Jesus ang pag-asa. Yan po ang awit na may pamagat na si Jesus ang pag-asa. Mga kapatid, sa kabila ng atin pong nararanasan, ay talagang wala tayong ibang dapat asahan at pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sapagkat sa ating mga dinaranas na mga problema, maaawit natin yung si Jesus ang pag-asa, mga kapatid. Sapagkat ang taong walang kapag-asa, ang taong naghahanap ng pag-asa, ang taong matagal nang hindi nakakasumpong ng pag-asa, ay sa kanya lamang matatagpuan, masusumpungan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating pagtalakay kagabi sa bandang huli, atin pong nabanggit na the blessed hope, yun pong second coming ni Jesus Christ o ng ating Panginoon, ay siyang atin pong tinatawag na blessed hope o mapalad na pag-asa, sapagkat doon mangyayari o magtatapos ang atin pong paghihirap, ang atin pong kapigatian, ang atin pong nararanasan dito na iba't ibang klaseng problema sa sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kayo po ay, kung kayo ay mahilig sa musika, pwede nyo pong bisitahin ang atin pong YouTube channel na Gospel and Music Ministry sa Tulog Ka Na. Kapatid. Kaya binabati natin lahat ng ating mga taga-subaybay. Pag paumanhin ninyo, medyo nagkaroon ng interruption ng atin pong internet. But we will pray na maging success ito at magtuloy-tuloy ang connection upang tayo po ay tuloy-tuloy ng ating paglilingkod, mga minamahal na mga kapatid. Sa mga oras na ito, atin pong tatalakay ng isang napakagandang paksa
na may kinalaman po sa pangingilin at pagsamba ng araw ng linggo. Natalakay na rin po kasi natin noong mga nakaraan pa, kung nakavisit kayo sa atin pong YouTube channel, yung pong kahalagahan ng pangingilin ng araw ng Sabbath. Yun po yung Seventh Day Sabbath o yung pong Sabado na tinatawag natin sa ating pong panahon. Nagkataon lang ngayon na medyo konti ang viewers natin dahil meron pong debate sa pag-aralan. Pero siguro ipatapos naman na siguro dahil mag-alas 11 na. Ayan. Ang paksa pong ating pag-uusapan ng mga kapatid, napakaganda sapagkat sa dami po ng nag-aangking tunay na reliyon ngayon, tunay na samahang sa Diyos daw, pero kung inyong titingnan, iisa ang araw na pangilin at pagsamba nila, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Iisa yung araw na pangilin at pagsamba nila. Kaya ang paksa natin, kung inyong titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ayan po, Sunday na ba ang pangilin at pagsamba, mga minamahal na mga kapatid? So, yan ang atin pong pag-uusapan. Dahil marami po ang mga tao ngayon na nalilito, alin po ba talaga ang araw na dapat ipangilin at araw na dapat pakabanalin ayon sa banal na kasulatan? Marami naman po ngayong mga ngaral na minsan pa nakakalito o nalilito ang mga tao na hindi alam ang katotohanan kapag sila'y nangangaral sapagkat gumagamit nga rin naman sila ng banal na kasulatan. Ang problema, hindi nga lang akma sa katotohanan. May mga nagsasabing, linggo na ang dapat nating ipangilin. Dahil ang rason na niya, si Kristo na buhay linggo. Di ba? Namatay ang ating Panginoon si Kristo. Pangalawa, ang linggo daw ay kasi hindi naman, wala namang katotohanan. Ang linggo daw ang dapat ipangilin sapagkat ito ay tinawag na Lord's Day. Ay hindi po yan natin pwedeng palagpasin sapagkat marami ang maliligaw. Tapos ang sabi nila, linggo na ang pangilin ng mga Kristiyano. Dito sa ating pag-aaral mga kapatid, atin pong tatalakayin Bible ayon sa Biblia at mga referensya. We will use some references from the other denominations that na tawag nito yung that says o nagsasabi at nagbibigay ng prueba mga kapatid na ang linggo ay hindi at yung Sabado ang siyang. Iyan. Yun po ang ating pag-uusapan. Ngayon, alamin natin mga minamahal na mga kapatid sapagkat sa ating panahon nga naman ay kung yung titingnan, marami po ang nangingilin ng linggo kaysa Sabado at gumagamit sila ng mga talata ng Biblia. At kung yung titingnan, marami po yung mga nangingilin ganyan, mga Katoliko, mga Protestante, di ba? Yung mga Baptist, mga Methodist, mga tinatawag natin mga born again, Pentecostals. Ano pa ba dyan? Kasi maraming Pentecostal, mga ADD, marami. Mga kapatid, minsan pa nga yung Sabat gawin nilang Kristo. Kristo na daw ang Sabat. Ay tatalakayin din po natin yan para hindi mailigaw ang atin pong mga taga-subaybay. So atin pong aalamin mga minamahal na mga kapatid, ang kaibahan ng Sabado at ng Linggo. Sapagkat kung yung titingnan mga kapatid, kung ang Linggo na ang pangilin at pagsamba at hindi na Sabado, alamin natin anong kaibahan. Noong panahon ng creation mga kapatid, nakikita natin sa ating pong pag-aaral na yung pong Sunday ang tinatawag na first day of the week sa creation. At yung seventh day, yun po yung Sabbath day na kung saan God made the Sabbath day as special day as holy day and set it apart mga kapatid. Kaya kung yung titingnan, noong ang Panginoong Diyos ay nagpahinga sa kanyang creation, walang ibang araw na kanyang ipinagpahinga kundi yung seventh day. Hindi lamang siya nagpahinga, kanyang binasbasan at kanyang ipinangilin. Therefore, ang seventh day Sabbath, ay yung tinatawag nating Sabado ngayon, ay napakahalaga at kung yung titingnan mga minamahal na mga kapatid, ay napaka-special sapagkat it is God who made it holy mga kapatid. At ginawa niyang special. At ayon sa pag-aaral natin kagabi, yung pong Sabbath ay naging sign, naging tatak, naging tanda ng Diyos sa kanyang bayan. In order for us to be known to God, o para makilala tayo ng Diyos, ay dapat nangingilin tayo ng Sabbath. Ngayon, gumagamit din naman sila ng term na Sabbath. Kaya lang, hindi seventh day, kundi first day. Ngayon, kung ang araw ng Sabado, yung ikapitong araw, ang binasbasan ng Diyos, ginawang banal, ipinagpahinga niya o kanyang ipinangilin, ano naman sa linggo? Ang linggo ba ay binasbasan ng Diyos? Hindi. Ang linggo ba ay ipinangilin ng Diyos? Hindi rin. Ang linggo ba ay ginawang banal ng Diyos?
Hindi rin. Ang linggo ba ay inutos ng Diyos? Hindi rin naman. Ang linggo ba ay inutos o binanggit o lumabas man lang sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi rin. Bakit natin sinusunod? O may utos ba ang mga apostol mula sa Diyos na linggo na ang pangilin at pagsamba at hindi na Sabado? Wala rin naman. So, atin pong himay-himayin yung pong mga verses na ginagamit nila sa New Testament, dahil nga niya sa mga Kristiyano na, kung ito ba'y merong pagsusugo o merong pag-uutos ang Panginoong Jesucristo o mga apostol o maging ang Panginoong Diyos sa mga tao na hindi na Sabado kundi linggo na, mga kapatid. So nakita nyo yung difference ng Sabbath sa Sunday, mga kapatid. So unahin po natin yung pong mga talatang ginagamit nila para i-prove niya na Sunday na, mga kapatid. Alamin natin. Okay? Dito ho sa Mateo, ang kapitulo ay 28, mga kapatid. Versikulo 1, meron tayong ganito mababasa. Nang magtatapos ang araw ng Sabbath, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsipa roon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. So kung yung titingnan, mga kapatid, this is one of the verses that they are using, mga kapatid. Yung pong Matthew 21 o 28 verse 1 na nung magtatapos na o tapos ng araw ng Sabbath at magbubukang liwayway na. So ibig sabihin, after ng Sabbath, meron ng dawn o magbubukang liwayway, ay unang araw ng sanlinggo yon at nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang i-check or tingnan ang libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung pong first day dyan, mga kapatid, ng unang araw ng sanlinggo na tinatawag o first day of the week, isinalin po yan ang Good News Bible na Sunday. Let us see or let us read in Matthew chapter 28 verse 1 in the Good News Bible. It says, after the Sabbath, as Sunday morning was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb o the tomb, mga minamahal na mga kapatid. Kung yung titignan, mga minamahal na mga kapatid ko, ipinakikita ho dyan sa talatang iyan na after the Sabbath, ibig sabihin, tapos na ang araw ng Sabbath. Ay kung yung titingnan naman sa dictionary, ang magkasunod, di ba, Friday, Saturday, then Sunday. So after the Sabbath or the Saturday, ay ano ang kasunod? Hindi naman Monday, hindi rin Tuesday, hindi Wednesday o another day, kundi ang kasunod ay first day na ang salin ng Good News Bible ay Sunday, mga kapatid. So ang gusto nilang sabihin, uy, Sunday na pala ang pagsamba. Hindi, tapos na eh. Kung yung titingnan dito pa lang sa first verse, mga kapatid ko, ay ipinakikita ho dito na, ibalik natin doon, yan. Ipinakikita ho dito, mga kapatid, na yung pong Sabbath ay tapos na yung pangilin, tapos na yung pagsamba, at first day of the week, pagkatapos noon ng pagsamba at pangilin, pagka first day of the week, and yan tinatawag na Sunday morning, ay pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria, hindi sa sinagoga, kundi saan pumunta? Sa libingan. Therefore, hindi Sunday. Dito pa lang sa talata. Walang utos na walang pagsusugot, pag-uutos ng pangingilan ng linggo, kundi ang ginawa ng mga alagad na babae. They went on the tomb, mga kapatid, to see the body of Christ, mga kapatid. So, hindi simbahan ang pinuntahan. Libingan, mga kapatid. Next verse na ginagamit nila, Mark chapter 16, verse 2, ganito ang ating mababasa. At pagka umagang-umaga ng unang araw ng sanglinggo, ay nagsipa roon sila sa libingan nang sikat na ang araw. So napansin ninyo, mga kapatid, saan sila pumunta? Sa libingan pa rin. No? Ito pa rin yung talatang ginagamit. The same scenario, same yung event, same yung pagpunta nila. Sunday, mga kapatid. No? Pagka umagang-umaga ng unang araw ng sanlinggo, at ayon din sa Good News Bible, Sunday din ito, mga kapatid, o ibang versions ng Bible na nagpatotoo na Sunday, first day of the week, yung pong mga babae nagsiparoon saan? Sa libingan, mga kapatid. Next verse, ating titingnan ang Mark chapter 16, verse 9. Okay ba yung ating internet? Ayan, very good. Mark 16, verse 9, ang sabi dyan,
nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng Sanlinggo, o di ba? Nagbangon ang ating Panginoong Jesucristo, first day of the week, di ba? Ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. So dito'y pinakikita ang talatang ito, mga kapatid, na nang unang araw, siya magbangon ng unang araw ng Sanlinggo, nagpakita siya kanino kay Maria Magdalena na kung saan ay yung 7 demonyo pinalabas niya from her. At kung yung titingnan, wala naman ditong pangingilin. Walang utos na pagsamba. Wala rin binanggit na linggo na dahil linggo na buhay. Ang katunayan pa nga niyan, ang Panginoong Jesucristo nagpahinga ng araw ng Sabado sa kanyang kamatayan. Ngayon, isa pang talata, no? Dahil nasa 8 po ito, mga kapatid, na ginagamit nila na siguro siyam kasi yung pong Revelation chapter 1 verse 10, yung Lord's Day ay Sunday daw yon. Pero ayon sa pag-aaral, hindi Sunday, mga kapatid. Luke chapter, lagay natin sa screen, Luke chapter 24 verse 1, ito din po ang kanilang ginagamit. Ito ho, datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda, mga kapatid. Ano ang dala nila nung unang araw ng Sanlinggo at ng umagang-umaga? Nagsiparoon sila saan? Sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Hindi sila pumunta sa sinagoga at may dalang Biblia, mga kapatid. Magkaiba ang senaryo, mga kapatid. Ano? Ang pinuntahan nila, sinagoga, nung Sabado, sinagoga. Pagkaunang araw ng Sanlinggo, sa libingan, at yung dala nila, pabango na kanilang inihanda. Para kasi yun sana ilagay sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, atin pong suriin ito sa The Living Bible, Luke chapter 23 verses 53 to 56, then 24 verses 1 to 3, para makita natin yung senaryo ng resurrection, death ni Jesus Christ and resurrection, mga kapatid. Okay, so let us read in Luke 23, 53 to 56 of the Living Bible. Ang sabi po dyan, mga kapatid ko, so, sabi dito, he took down Jesus' body and wrapped it in a long linen cloth and laid it in a new stone hewn into the rock at the side of a hill. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. So dyan sa verse na yan, mga kapatid, ay pinakikita ho na nangyari ito nung pong binalot ng puting tela na lino ang atin pong katawan ng ating Panginoong Jesucristo at nilagay ito sa isang libingan na wala pang laman sa tabi ng hill o ng bundok. At ito'y nangyari late on Friday afternoon, the day of preparation of the Sabbath. O, diyan lang muna, ilagay, balik natin. Kung yung titingnan, mga minamahal na mga kapatid, doon po sa verse 53, mga kapatid, at 54, ay ipinakikita yung pong Friday afternoon na nangyari ang ating Panginoong Jesucristo ibinalot at inilibing ay day of preparation for the Sabbath. Ano ba yung preparation for the Sabbath na araw? Di ba Friday? Ano yung kasunod sa Friday? Ay hindi naman pwede Sunday kaagad. Pagka marunong ka magbilang at alam mo yung cycle ng week, ang kasunod niyan ay Saturday o tinatawag nating 7th day or the Sabbath day. Nalulungkot lang ako, mga kapatid, nung ako po yung elementary. When I was in elementary, mga kapatid, ang teacher ko, ang sabi niya, the 7th day of the week is Sunday. Sabi niya. Kaya pagkalinggoan niya ay sasamba, mangingilin ang buong pamilya. Meron akong teacher na Adventist. At naikwento niya sa akin na yung 7th day hindi Sunday kundi Saturday. Tinanong ko yung teacher ko. Sabi ko, ma'am, sabi po ninyo ay, pero hindi pa ako Adventist noon. Elementary pa po eh. Nabaptize po kasi ako, I was 14 years old. High school na ako. Tinanong ko yung teacher ko. Sabi ko, ma'am, sabi po ninyo, linggo ay samba sapagkat ito'y ikapitong araw. Saan po natin mababasa na mga reference o books o saan man sa mababasa ng mga books, mababasa natin na Sunday ay 7th day. Kasi sabi nung kaibigan kong teacher na Adventist ay itanong mo sa teacher mo. Ang sabi ng teacher ko, wala tayong mabasa. Wala tayong mabasa. Bakit? Wala nga naman talaga mabasa mga kapatid, na 7th day of the week ay Sunday, kundi Saturday, mga kapatid. Kaya yung dito yung binabanggit,
Yung Saturday ay yan po yung the day after Friday. Okay? The day after Friday ay Saturday sapagkat ang Friday, ito po yung day of preparation for the Sabbath. Therefore, yung Sabbath na pinaghahandaan sa araw ng Friday, it is seventh day or Saturday, mga minamahal na mga kapatid. Sa verse 55, ganito ang ating mababasa, mga minamahal na mga kapatid. Ayan. Ayaw sa akin. Sabi diyan, as the body was taken away, mga kapatid, the woman from Galilee followed and saw it carried in the tomb. Then they went home and prepared spices and ointments to embalm him. But by the time they were finished, it was the Sabbath. O napansin niyo, after na matapos nila yung kanilang paghahanda ay Sabado na. So they rested all that day as required by the Jewish law, mga kapatid. So pinakikita rito, nagpahinga sila sa araw ng Sabbath, mga kapatid. Hindi sila pumunta sa libingan. Kaya pagdating sa 24 ng the same version, ay ganito ang ating mababasa. Ayan, Luke 24 verses 1 to 3, the Living Bible. But very early on Sunday morning, they took the ointments, dinala nila yung ointments to the tomb, and found that the huge stone covering the entrance had been rolled aside. So they went in, but the Lord Jesus' body was gone. So dyan makikita, mga minamahal na mga kapatid, na very early on Sunday morning, dala-dala nila yung ointments doon sa tomb, doon sa libingan, and they found that the huge stone, yung pumalaking bato na nag-cover doon sa butas ng libingan, ang sabi dito, the entrance had been rolled aside. Ito'y iginulong sa gilid. And then, sabi dito, so they went in, pumasok sila, but they found nothing. But because the Lord Jesus' body was gone, wala na roon. Because He is risen, mga kapatid. Siya po ay nabuhay, mga kapatid ko. Siya ay bumangon, mga kapatid. Kaya, kung yung makikita, mga kapatid, iba yung seventh day sa first day. Iba ang Sabado sa linggo, iba ang utos ng Diyos sa Sabado, at hindi utos ang linggo. Therefore, this scene, mga kapatid, itong event na ito, o yung scenario na ito, from Luke chapter 23 verses 53 to 56, and then Luke 24 verses 1 to 3, nagpapakitang napakaganda ng pagkasunod-sunod na araw. Friday, ito yung panahon na inihanda yung ating Panginoong Yesus. Siya po ay binuhusan ng pabango doon. Noong panahon na yon, binalot yung kanyang katawan ng puting lino o ng tila, at ito po inilagay doon sa libingan na hindi pa nalagyan, at siya po ay nangyari po yon Friday afternoon before the day preparation for the Sabbath. And then, after nila mag-prepare yung mga babae o yung mga alagad doon, ay sila po'y umuwi at nagpahinga ayon sa utos. And then, very early on Sunday morning, sila po ay nagdala ng ointment, pumunta sa libingan, at nagulat sila nung sila'y paparating na. They were shocked sapagkat yung huge stone, yung pong malaking bato na nakatakip doon, ay nagulong sa gilid at nabuksan, at doon sila'y pumasok na, mga minamahal na mga kapatid. They found out na wala na roon ang katawan ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya po ay nabuhay, mga kapatid. Next verse na gusto nating i-share ay dito po sa John chapter 20 verse 1. Ang sabi po dyan, puro John talagang ganon talaga eh. Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga si Maria, o napaga sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa at nakita ang bato na naalis na sa libingan, mga minamahal na mga kapatid. So dito ipinakikita, mga kapatid. Have you noticed, mga kapatid, that these verses are almost the same scenes and event? Sapagkat ito po kasing mga verses from Matthew, Mark, Luke, and John, tinatawag natin itong synopsis gospel. Synoptic Gospel. Bakit? Sapagkat yung pong mga event o yung pong kanilang kinukwento ay similar at focus on the life of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Napansin niyo, yung pong earthly life niya, yung kanyang pagkapanganak, yung kanyang pagtubo sa atin, yung kanyang misyon, at yung kanyang kamatayan at pagkabuhay, nakalagay po dyan. Kaya almost same yung scenario at pagkakwento, mga kapatid. Pagdating po sa chapter 20 verse 19, meron tayong makikitang ganito.
ng araw o ng kinapuhapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo. First day din po yan. At nang nangapipinid ang pintong kinaroroonan ng mga alagad. So, it is referring to the 12 disciples o the disciples o yung mga apostol, mga kapatid. Dahil sa katakutan sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Ang sabi nila, linggo na ang pangilin at pagsamba. No? Yun po yung wika nila, mga kapatid. Sapagkat nagkatipon ng mga alagad at ang ating Panginoong Jesucristo. Pagka nagkatipon ba, kailangan ng ipangilin? Wala namang utos na ipangilin eh. Huwag natin pangunahan ng Panginoong Diyos. Kami din naman mga Seventh-day Adventist. Nagkatipon kami ng Miyerkules ng gabi, Biyernes ng gabi, at iba pang araw. Halimbawa, sa mga Bible study namin, meron kami mga fellowship, meron kami mga association, mga federation. Kahit hindi Saturday, nagkatipon kami. Pero hindi pangingilin yun. Ang pagsamba, ginagawa yan araw-araw. Sapagkat ang Diyos ay karapat dapat sambahin araw at gabi, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito, hindi pwede o hindi lulusot sa atin yung pong mga umatake at yung pong nagpapakita ng kanilang aral na linggo na sapagkat hindi yan itinuturo ng banal na kasulatan. Ito pa, merong mabigat, mga kapatid, na sabi nila, mabigat daw na mga talata ito para patunayan na linggo na talaga. Excuse me. Unahin natin, mga kapatid, ang Gawa, Kapitulo 20, versikulo 7. Ganito ang ating mababasa. At nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Dito ba nga, minamahal na mga kapatid, pinakikita ko sa atin na meron daw na unang araw ng Sanlinggo nagkatipon at sumambat ng hilin ng mga apostol. Itong unang araw ng Sanlinggo, anyay, Sunday ito, mga kapatid. So kung yung titingnan, nagkakapisan sila at nagputol-putol ng tinapay, breaking of bread ito, sapagkat farewell ni Apostol Pablo, aalis siya at yung kanyang pangangaral, tumagal hanggang hating gabi, mga kapatid. Ngayon, kung natin pong susuriin, mga kapatid, ang pagbantay po kasi yung pong reckoning sa time, ang pagbantay po kasi sa araw ng Sabbath, from sunset ng Friday, Sabbath na po yan. Paglubog ng araw ng Biyernes, Sabado na yan. At hanggang sa paglubog ng araw ng Sabado ng hapon, yan po ang Sabbath. Ngayon, paglubog ng araw ng Sabado ng hapon, considered yan as first day na. Pero Sabado pa rin ang tawag, pero considered as first day na. Counting na yan, pagkalubog ng araw. Kaya nga, ang salin ng Good News Bible sa same verse, mga kapatid, but different version, ipinakikita sa atin na yun pong unang araw ng Sanlinggo, di ba napansin niyo umabot yung pananalita ni Apostol Pablo hanggang hating gabi? Pakinggan ninyo, mga kapatid. Nagsalita siya, ito po ay araw o Sabado ng gabi. Ayan Acts chapter 20 verse 7, Good News Bible. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight, since he was going to leave the next day. Ayan. If you see, mga kapatid, and if you notice, mga kapatid, this verse nagpapakita sa atin ng clear explanation. Clear pa sa sikat ng araw, buwan at mga bituin na Saturday evening yon. Kaya nga umabot siya ng hating gabi. At alam nyo ba, nung hating gabi, sa tagal ng pagsasalita ni Apostol Pablo, nahulog sa ikatlong palapag si, ano pangalan nun? Alam nyo ba yung pangalan nun, mga kapatid? Akala ni Mrs. ay nakalimutan ko, binulong niya. No, narinig. No. Si Eutico yun, mga kapatid. No? Si Eutico yun, yung pong nahulog sa balcony mula sa third floor, mga kapatid. Sa antok siguro. Kaya minsan huwag kayo masyadong mag-antok, mga kapatid, at baka mahulog kayo. Nahulog po. At namatay, pero nabuhay muli, no? Nabuhay siyang muli. Kaya ako yung titingnan, mga kapatid ko, talagang yung pong unang araw dyan sa Acts 20 verse 7 ay referring yan sa Saturday night o Saturday evening. At yung pagsasalita ni Apostol Pablo, umabot hanggang hating gabi because that was his farewell na aalis siya, lilisan siya kinabukasan at mangangaral sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Kaya nga meron silang fellowship meal ang tawag, mga kapatid. Meron silang breaking of
bread, mga kapatid. Ito pa, isang talata pa na sabi nila ay matigas na talata na kanilang ginamit, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 to 3, meron tayong ganitong mababasa. Ang sabi diyan, ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At pagdating ko, ang sinumang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Mga kapatid, na-notice nyo ba at napansin nyo ba, mga minamahal na mga kapatid, yung talatang ginagamit nila? First, out of context, na sasabihin nilang Sunday na ang pangilin at pagsamba. Bakit? Wala namang pagsambang nagaganap dito. Walang pangingilin na nagaganap rito. Sapagkat kung yung titingnan sa verse 1, mga kapatid, tungkol sa ambagan sa mga banal, meron kasing kapatiran ng mga banal sa Jerusalem na may mga needs, mga pobre, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, tungkol sa ambagan sa mga banal, ito'y abuloy sa mga kapatid o mga ambag, no? Doon sa mga kapatid na walang-wala, mga kapatid ko. Ano po? Ang sabi ni Apostol Pablo, gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga taga-iglesia sa Galacia. Ibig sabihin, meron ding pagkukusa. Halimbawa, kung ano yung makakaya mo, ipagkakaloob o ibibigay o itutulong doon sa mga kapatiran na mga walang-wala, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, every first day of the week, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo magbukod na magsimpan. Ibukod nyo na yung inyong iambag sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, yung bubukod mo ayon sa giniginhawa, yung kaya mo lang, upang huwag na niya mag-aambag pagpariyan na niya. Ibig sabihin, dapat handa na yung iyong iambag o iyong itulong sa mga kapatid. Sapagkat kapag darating si Pablo sa kapamag-ambagan, matatagalan. Pangalawa, hindi ka nakapag-prepare. Kung magkano lang yung naiabot mo, ganun lang. Ibig sabihin, yung pong gusto ni Apostol Pablo na magbukod na ng iyong ambag sa araw ng Sanlinggo o first day of the week, para po yun sa mga tulong para sa mga banal na walang-wala. Hindi ito araw ng pangilin at pagsamba, mga kapatid. Okay? Kaya nga sa verse 3, kung yung titingnan, at pagdating ko, ang sinumang inyong mga galingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem, sapagkat may mga kapatid nga naman na walang-wala doon sa Jerusalem o mga kailangang tulungan. Yun po yung ibig sabihin ng talata. Walang sinasabi dyan na linggo na ang pagsamba. Linggo na ang pangilin at pagsamba. Yung pagsamba, araw-araw yun eh. Pero kung mag-set ka na Sunday na, maling-mali yun. No? Maling-mali. Sapagkat hindi tinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, kung hindi natin o hindi nila napatunayan o ayon sa ating binasa at pinag-aaralan ng mga talata na ginagamit nila, kung walang pagtuturo, kung walang pag-uutos ang ating Panginoong Jesucristo na hindi na Sabado kundi Linggo na, hindi, wala talaga, sapagkat ang Panginoong Jesucristo, He never mentioned, our Lord Jesus Christ, never mentioned about the Sunday or the first day of the week to be a day of worship, mga kapatid, as holiday. Walang ganun. Walang ganun sa talata. O walang ganun na binanggit ang ating Panginoong Jesucristo. Manapa, ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, Mark 2:27, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Sa Greek po ay anthropos. It means mankind or human being na kailangan mag-kept ng Sabbath. So therefore, yung po mga versions o mga verses natin ginamit, mga kapatid, o binasa, na ito'y ginagamit ng ibang kaibayo sa pananampalataya para gusto nilang sabihin na linggo na, walang nakalagay, walang nababasa, out of context, at walang turo, at walang event na nangilin sila, mga kapatid. Therefore, hindi pumasa ating sinuri. Ngayon, bakit nagkaroon ng linggo? Bakit Sunday na, mga kapatid? Ay ganito kasi yan ang nangyayari. No? Hindi masyado natin laliman yung theology ng pag-aaral dito. Pero at least meron kayong makikita, mga kapatid, na magandang mababasa natin dyan po sa Daniel chapter 7 verse 25 na may sinasabing ganito. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan
at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Have you noticed, mga minamahal na mga kapatid, meron pong binabanggit dyan na babaguhin nila yung pong panahon at ang kautusan. Saan po ito makita? Let's compare it, mga kapatid. Sa isang pag-aaral, kung inyong titingnan, meron pong 10 utos ang banal na kasulatan. Di ba? He shall think to change times and laws, panahon at mga kautusan. Kung kayo po ay prepare na o inyo pong titingnan dyan, makikita po ninyo, mga minamahal na mga kapatid, sa left side, yan yung 10 Commandments as given by God in the Mount of Sinai, and it will be found in Exodus chapter 20 verses 2 to 17. Nakalagay dyan. At sa right side naman, the 10 Commandments as shown in Roman Catholic Catechism, mga kapatid. No? Roman Catholic Catechism. If you notice, mga kapatid, the first commandment, you shall have no other gods before me. Andyan din naman. But, when it comes to, o pagdating sa next commandment, kung inyong makikita dyan sa second commandment, sa 10 commandments, sa left side, meron diyang pagbabawal ng paggawa ng graven images, mga kapatid, or likeness of anything that in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the 3rd and 4th generations of those who hate me, but showing mercy to the thousands to those who love me and kept my commandments, mga minamahal na mga kapatid. Para masundan nyo, mga minamahal na mga kapatid, pwede nyo pong pahigain ng inyong cellphone. If you are using a cellphone, pwede nyo pong pahigain para po yung cellphone nakatayo, no? Pwede nyo pong pahigain para masundan nyo ating sinasabi. Kung laptop naman, ay much better, mga minamahal na kapatid. Balik tayo. Kung yung titingnan, pagdating sa second commandment, it was removed. Wala na. Mga kapatid, nawala ang second commandment, yung pagbabawal ng paggawa ng rebulto. Maganda, talakayin din po natin sa mga susunod na pagkakataon. Bakit mahalaga ba na sumunod at huwag gumawa ng rebulto, mga kapatid? So dito pinakikita, pagdating sa third, sa Diyos, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold guiltless who take His name in vain. Ngayon, yung pong third law, mga kapatid, third commandment sa left side, pagdating po sa Catholicism, ay hindi na siya nasa third, nasa second na siya, mga kapatid. At yung fourth commandment, mga kapatid, dyan po sa Biblia, remember the Sabbath day to keep it holy. Naging third, mga kapatid. No? Naging third. At yung fifth, naging fourth sa Katoliko. Mga kapatid, balik natin para masundan ninyo. At yung fifth, naging fourth. At yung sixth, naging fifth. Kaya kung yung titingnan, mga kapatid, pagdating sa last na utos, ay nawala, mga kapatid. In-split po nila yon at nabago, mga kapatid ko. So nawala, binago yung kautusan at yung time, yung Sabbath, mga kapatid, nawala rin, mga kapatid ko. So kung inyong titingnan, mga kapatid, ay meron po dyan, napansin niyo, alin po ang nabago? Balik natin. Kung yung titingnan, mga kapatid, second commandment, di ba? Change ng Sabbath to Sunday. Yan. Tapos, kung yung nakikita, mga kapatid, merong nawala yung second at yung last. At yung Sabbath diyan, ginawang Sunday, mga minamahal na mga kapatid ko. So, kung yung titingnan, who changed the Bible Sabbath? It was not God who changed it, mga kapatid. No? Hindi ang Diyos. Si Kristo ba ang nagpalit noon? O nag-change? It was not Jesus Christ. He didn't even mention the term Sunday or the first day of the week. No? Kailanman hindi lumabas sa kanyang mouth, mga kapatid. How about the apostles? The apostles hindi rin, mga kapatid. Nangangaral pa nga sila in the book of Acts at pinatutunayan, Sabbath, mayroon pa rin doon. Acts 16:13 with accompanied by Apostle Paul at ni Apostle Luke. He was Gentile.
na disciple, pero nangingilin sila ng Sabbath, mga kapatid. Ngayon, kung hindi ang Diyos, hindi ang Panginoong Jesucristo, hindi ang mga apostol, who did it, mga kapatid? Sinong gumawa niyan, mga minamahal na mga kapatid ko? So, let us proceed, or let's check and read the references that we are going to see, mga kapatid, o ating gawing proof para po masundan ninyo, mga kapatid. First, ang sabi po dyan, ayon sa The Catholic Mirror official publication of James Cardinal Gibbons, September 23, 1893, ang sabi dyan, the Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ayan. Pinakikita ho dyan, mga kapatid, na by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ang sabi dyan ni James Cardinal Gibbons. So, pinakikita dyan, it was the Catholic Church who changed the day of worship, mga kapatid, from Saturday to Sunday. Next, proceed tayo dahil ang oras ay tumatakbo na. From C.F. Thomas, dyan po sa, ito po ay answer ng letter regarding the change of Sabbath, November 11, 1895. Ang sabi dyan, of course, the Catholic Church claims that the change was her act, and the act is mark of her ecclesiastical power, authority, and religious matters, mga kapatid. So therefore, kung yung titingnan, inamin talaga yan, na the Catholic Church claims, talagang inamin nila that the change, yung pagbabago ay kagagawan nila, sapagkat nasa kanilaan niya yung authority at yung power, mga kapatid. So, sa Biblia, walang pagbabago, Sabado, pero sa reference, meron, mga kapatid. Next, how did the change from Sabbath to Sunday actually occur? Kung yung kanyang titingnan, mga kapatid, maraming pagkakataon, sapagkat ang sabi dito, first, si Constantine the Great during 321 AD. Ang sabi po dyan, on the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in the cities rest and let all workshops be closed. O, di ba, napansin ninyo, mga kapatid, ay pinakikita ho dyan na talagang sa kagalang-galang na araw ng mga araw, o sa araw ng araw, ay lahat anya ng mga maestrado at mga taong nakatira sa syudad, magpahinga at lahat ng mga workshops ay masarado sa araw na yan. And that is Sunday, mga kapatid ko. Next, ang sabi dito sa Arthur P. Stanley, History of the Eastern Church, page 184, ang sabi po dyan, the retention of the old pagan name of Dies Solis for Sunday is, in a great measure, owing to the union of pagan and Christian sentiment with which the first day of the week was recommended by Constantine to his subjects, pagan and Christian alike, as the venerable day of the sun, mga kapatid. So therefore, nung panahon kasi na sinabi yan ni Constantino, mga kapatid ko, he was converted to Christianity. Okay? Constantine the Great was converted to Christianity. That's why mayroon silang commandment o mayroon silang tinatawag na batas na kung saan ay mayroong pagbabago, yung pong pangingilin at yung pagpapahinga hindi na Sabado, dapat Linggo na. At kung inyong napansin sa binasa kanina sa History of Eastern Church, page 184, pinakikita dyan na yung pong binabanggit dyan na Venerable Day of the Sun, ito po yung recommended ni Constantine para po pagsamahin yung pagan and Christianity. Paghaluin. That's why yung pong tinatawag nating the system of their, tawag nito, yung kanilang pamumuno, ay nahaluan po, mga kapatid, at yung doktrina ng Biblia nahalo po doon sa paganismo. Kaya nagkaroon tuloy ng pagkalito at pagka-deceive, mga minamahal na mga kapatid. Next, Sylvester during 325 AD o AD 325 sa Lucium Historia Ecclesiastica, page 739. Ano po ang ating mababasa dyan? In the year 325, Sylvester, Bishop of Rome, officially changed the title of the first day, calling it the Lord's Day, mga kapatid. So kung nyo napapansin, it was Sylvester, Bishop of Rome, on 325 AD. He officially changed the title of the first day into the Lord's Day. So hindi binabanggit dyan sa banal na kasulatan na yung Lord's Day ay Sunday. Ang sinong nagbanggit na una? It was Sylvester, Bishop of Rome, mga kapatid. So never mentioned in the Bible at never na nag-change, mga minamahal na mga kapatid. Next, ang sabi dyan sa Council of Laodicea 336 AD,
Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, but shall work on that day. O, dapat daw ay magtrabaho sa araw ng Sabado. But the Lord's Day, yun yung linggo na ginawa nilang Sabado, na ginawa nilang Lord's Day, shall specially honor, dapat daw igalang. And as being Christians, shall, if possible, do no work on that day. Yun pong Lord's Day na Sunday na tinatawag nila. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ, mga minamahal na mga kapatid. So kung yung makita, mga minamahal ko na mga kapatid ko, ay pinakikita dyan, kapag ikaw anyay magtrabaho sa araw ng linggo, you shall cut out from Christ. Mapuputol relasyon mo kay Kristo. Mahiwalay ka kay Kristo. Napakatindi yung kanilang banat, mga kapatid. Ang problema, inamin din ng kanilang pari, mga kapatid ko, ayon sa The Faith of Our Fathers, 88 edition, page 89, ni James Cardinal Gibbons, merong binanggit dyan at inamin niya, pakinggan natin yung kanyang sinabi. But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify, mga kapatid. So kung yung napapansin, mga minamahal na mga kapatid ko, pinakikita riyan. Ang sabi niya, ngunit pwede mong basahin ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis. Ngunit wala kang masusumpungan ni isang linya na nagbibigay ng otorisado o authority pagbababanal sa linggo. Ang banal na kasulatan, nag-utos na ang religious observance ay Sabado, araw na kung saan kailanman hindi namin ginawang banal o hindi namin ipinangilin. Napansin niyo sinabi ni James Cardinal Gibbons sa kanyang The Faith of Our Fathers, 8th edition, page 89, mga kapatid ko. Napakaliwanag po niyan. Kaya nga, ang tanong dito, sabi sa James Cardinal Gibbons, Archbishop of Baltimore, 1877, 1921, in a signed letter, ang sabi ni James Cardinal Gibbons, is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? I answered, yes. O, napansin ninyo? It was James Cardinal Gibbons who make this statement, mga kapatid. And next, sabi dyan, is Sunday the first of the week, and did the church change the seventh day Saturday for Sunday the first day? I answer, yes. Did Christ change the day? I answer, no. Ang sabi pa niya sa baba, faithfully yours, James Cardinal Gibbons, mga kapatid. So napansin niyo yung tanong dyan? Sabi niya, ang Sabado ba ang kapitong araw ayon sa Biblia at sa 10 utos? Sagot niya, yes. Siya ang nagtanong, siya din sumagot, yes. Ang Sunday ba na unang araw ng Sanlinggo at ginawa at binago ng church, yung Katoliko na church, ang 7th day Saturday para sa Sunday na first day? I answer, yes. At ang sabi diyan, did Christ change the day? Sabi niya, I answer, no. Never, never. Mga kapatid, walang pagbabago at walang binanggit ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ayon po sa Catholic Virginian, October 3, 1947, page 9, art to tell you the truth. Ang sabi diyan, for example, now here in the Bible do we find that Christ or the apostles ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday? We have the commandment of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. That is the first day of the week, Saturday. At ang sabi sa baba, today, most Christians skip Sunday because it has been revealed to us by the Roman Catholic Church outside the Bible. So pinakikita dyan, mga minamahal na mga kapatid, na napakagandang sinabi, karamihan sa Kristiyano nangingili ng linggo, ay pinakikita dyan na nireveal ito by the Roman Catholic Church outside the Bible. So ang sinusunod nila, hindi Bible, kundi ano ang sinusunod nila? Ay siyempre, Katoliko. Ayon po ni Peter German, CCSR, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1957 edition, page 50, mga kapatid. Ang sabi niya dyan, question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Mga Katoliko ito. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So kung yung titingnan, mga kapatid ko, ang nagsabi niyan si Peter German, ayon sa The Convert's Catechism of the Catholic Doctrine, one of their official book,
official book mga kapatid, tinatanong alin anya ang araw ng Sabat? Sabado ang araw ng Sabat. Bakit anya ipinangingilin ang araw ng Linggo imbis na Sabado? Answer, ipinangingilin namin ang Linggo imbis na Sabado dahil ang Catholic Church inilipat anya ang kabanalan ng Sabado doon sa Linggo. Meron ba? Does the Catholic Church has a power to transfer the solemnity from Saturday to Sunday? Never. No, hindi po pwede yun. It is only God, mga kapatid. Pero God never mentioned it, mga kapatid. Kaya nga, ayon po sa kanilang pasyong mahal, inawit nila yung mahal na araw ng first week ng April, itong April na ito, inawit nila ang pasyong mahal. Di ba? Ano nakalagay sa kanilang pasyong mahal? Page 5. Ang sabi dyan, at sa hinisis na libro, nalalaman ay ganito. Awit nila yan, pero wag na nating awitin, baka masintonado pa. No? Ano sabi? Nang lalangin nitong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Maganda gawin na natin tula. Ano? Sabi diyan, tinituot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag ang hinisis na sulat na anya'y pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 ng gawin ng tao, nagtahan sa 7, itong Diyos na totoo. O di ba mga kapatid? Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, at kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Kita mo yan? Sabi ni Pastor Sam, kita mo yan? Mga kapatid, na hindi pala Linggo ang dapat ipangilin at talimahin at sundin, kundi Sabado. Ang sabi pa nga dyan, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain. Kaya ipinagbili na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw at buwan ng mga bituin, mga kapatid. Napakagandang sinabi. Ayon po dito po sa A Course in Religion for Catholic High School and Academics by Reverend John Locke, M.A., Vincenzer Brothers, 1936 edition, part 1, ang sabi dyan, if we consulted the Bible only, we should still have to keep holy the Sabbath day, that is Saturday, with the Jews instead of Sunday, mga kapatid. So dito pinakikita, mga kapatid ko, kung atin lang anyang kukonsultahin ang Bible, babalik lamang tayo sa katuruan ng Biblia, ipapangilin talaga natin ang araw ng Sabado. Araw ng Sabat, at yan ay Sabado. Kasama ang mga Hudyo, dahil mga Hudyo binigyan Pero hindi sa Hudyo lang yan, no? Instead of Sunday, sabi dyan ni Reverend John Locke, mga kapatid. Ayon po sa Catholic Press, August 25, 1900, Sunday is a Catholic institution and can be defended only on Catholic principles. From beginning to an end, there is not a single passage that warrants the transfer of weekly public worship from the last day of the week to the first, mga kapatid. So therefore, pinakikita ko dyan, mga minamahal na mga kapatid, may pagtatanggol lamang nila yung pong linggo ayon sa Catholic institution o Catholic principles, hindi sa Biblia. Sapagkat from the beginning to the end of Scripture, there is not a single line that warrants the transfer of weekly Sabbath or weekly public worship from the last day to the first day, mga kapatid. Next, ang sabi pa dyan sa Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923, Sunday is our mark of authority. The Church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact, mga kapatid. So ito, pinakikita, mga kapatid ko, ang marka ng kanilang otoridad, ang linggo. At ang sabi pa nila, ito'y masaklap, ang iglesia niya ay above sa Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Makikita natin, kiniklaim nila na yung Iglesia Katolika ay mas taas sa Biblia. Mali! Bakit? Yung Biblia, salita ng Diyos. Dapat mas lamang ang salita ng Diyos kaysa simbahan. Ano ba sinusunod ng simbahan? Di ba Biblia? O tama, dapat mas malamang ang Biblia kaysa simbahan. Hindi naman ang Biblia sumusunod sa simbahan. Diyan nagkakamali ang marami. Bakit? Sapagkat akala nila, mas mataas ang tao, mas mataas ang simbahan kaysa Biblia. Never. The Bible is the Word of God. So, the Bible should be above. Hindi yung iglesia, mga kapatid. No? Hindi yung iglesia. Next,
Tuloy natin mga kapatid. Ito, reminder ito mga kapatid ko. Priest Brady in an address reported in the Elizabeth, New Jersey News on March 18, 1903. It is well to remind, ito yung mga paalaala, Presbyterians, Baptist, nandito yung mga Presbyterian, mga Baptist, yung mga Baptist yan, Methodist, and all other Christians that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Wala talaga. Sunday is an institution of the Roman Catholic Church, and those who observe the day observe a commandment of the Catholic Church, mga kapatid. This is very clear. Clear as crystal clear. Ayan, mga kapatid. Ito ay paalaala sa mga Presbyterian, Baptist, Methodist, all other Christians, Pentecostals, INC, ADD, lahat po yan, born again. Sabi dito na kailanman ang Biblia hindi sumusuporta sa kanilang pangingili ng linggo. Ang Sunday o ang linggo ay institusyon na tatag ng Roman Catholic. At lahat ng mga nag-obserba sa linggo, hindi inobserbahan yung utos ng Diyos, kundi inobserbahan nila utos ng Katoliko. Maliwanag pa sikat ng araw, buwan at mga bituin yan, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya nga, ang sabi diyan sa Our Sunday Visitor, February 5, 1950, Protestants do not realize that by observing Sunday, they accept the authority of the spokesperson of the church, the Pope, mga kapatid. Napaka-clear as crystal clear, mga kapatid. Sabi diyan, ang mga Protestante, hindi lang na-realize, mga kapatid, na sa kanilang pangingilin ng linggo, tinatanggap nila yung authority ng spokesperson ng church, ang Papa nila, mga kapatid. No? The Pope, mga minamahal na mga kapatid ko. Ayon din po, kung yung titingnan, mga kapatid ko, sabi diyan, Albert Smith, sabi dito, ito po siya ay nasa Archdiocese of Baltimore. Ito'y reply po sa kay Cardinal Gibbons in the letter dated February 10, 1920. Meron pong sinasabing ganito. If Protestants would follow the Bible, they would worship God on the Sabbath day. In keeping Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Kaya ang sabi diyan, kung ang mga Protestantian niya, yung binanggit natin, Methodist, Baptist, Presbyterians, Pentecostals, etc., kung sinusunod lamang nila ang Biblia, mangingilin sila at sasamba sila sa Diyos araw ng Sabado o Sabbath day. Sa kanilang pangingilin ng linggo, sinusunod nila utos ng Katoliko, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kung inyong titingnan, ito'y napakatindi, mga kapatid, sapagkat may binanggit dyan, Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, Art Papa, the second volume 6, page 29, sabi dyan, the Pope is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine law. Matindi, The Pope can modify divine law since his power is not of men, but of God, and he acts a vicegerent of God upon earth. Siya po ay tinatawag nating vicar daw siya ni Christ, no, mga kapatid? O siya po ay kahalili ng Diyos o anak ng Diyos sa lupa. Kaya daw niya, sa kanyang authority, kaya niyang i-modify, i-interpret ang divine law, mga kapatid. At dahil ang kanyang kapangyarihan, hindi naman sa tao, kundi sa Diyos, mga kapatid. Maling-mali yun, mga kapatid ko. Sapagkat dapat ang authority na wanan sa Diyos, hindi mo baguhin ang utos. Binago ang utos mga kapatid, no? Kaya nga, kung yung titingnan, mga kapatid, John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, the leader of the Catholic Church is defined by the faith as the vicar of Christ. Napansin niyo? And is accepted as such by believers. The Pope is considered the man on earth who takes the place of the second person of the omnipotent God of the Trinity. Napansin niyo? Siya nag-take place niya sa tawag dito, sa second person of the Trinity, ang ating Panginoong Hesukristo, sa posisyon ni Kristo. Mali yun. Walang si Kristo, walang kahalili na mga kapatid. Kung kahalili ka ni Kristo, sino nagsabi sa iyo? Wala naman sa Biblia yan, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? Wala sa Biblia yan, at hindi yan utos ng Biblia, mga kapatid. At ito pa masaklap, mga kapatid ko. Sabi dito, the Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. The Pope has authority and has often exercised it to dispense with the command of Christ. Ito'y malala, mga kapatid ko. Pagka may kapangyarihan kang baguhin ang panahon,
at yung kautusan, mga kapatid, blasphemy yan against God. Galit ang Diyos diyan, mga kapatid. Maghanda at mag-ingat na ang sino mang gumawa niyan. And I would like to share with you the Protestant confessions. Ano bang confession ng mga Protestante, mga minamahal na mga kapatid ko? Pakinggan natin si Dwight L. Moody. Sabi ni Dwight L. Moody, "The Sabbath was binding in Eden, and it has been enforced ever since. This fourth commandment begins with the word remember, showing that the Sabbath already existed when God wrote the law on the tables of stone at Sinai. How can men claim that this one commandment has been done away with when they will admit that the other 9 are still binding?" O di ba? Napakaganda nga naman ang tanong ni Dwight L. Moody. Hindi ito Katolik o Protestant, pero hindi din Seventh-day Adventist. Ang sabi niya, yung Sabbath niya ay tatagno nasa Eden na, at ito po ay nasa pang-apat na utos ng Diyos, at nagsimula ito sa salitang alalahanin mo, nagpapakita na yung Sabbath ay umiral na bago pa ito'y sinulat sa mga tapyas ng bato sa bundok ng Sinai. Paano daw anya na ang tao nag-claim o nag-angkin na itong commandment na ito'y wala na in-admit naman nila na yung siyam nandyan pa? O malaking problema yan, mga kapatid. Ano po? Ito pa. Ang sabi dito sabi ng isang Presbyterian, si Blake, isang theologian, the Sabbath is a part of the Decalogue. The Ten Commandments, this alone forever settles the question as to the perpetuity of the institution. Until therefore it can be shown that the whole moral law has been repealed, the Sabbath will stand. The teaching of Christ confirms the perpetuity of the Sabbath. Ito yung napakaganda ng kanilang mga binanat o mga sinabi, mga kapatid. At ito pa si John Wesley. Kilala nyo ito, mga kapatid. The works of the Reverend John Wesley o John Wesley, mga kapatid. Ang sabi niya, ganito, "But the moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophets, He, Christ, did not take away." Hindi tinanggal ni Kristo. "It was not the sign of His coming to revoke any part of this." Hindi anya design o hindi purpose ni Kristo na tanggalin ito or i-revoke itong kautusang ito. "This is a law which never can be broken. Every part of this law must remain enforced upon all mankind." Dapat anya yung bawat parte ng kautosang ito o bahagi ng kautosang ito dapat manatiling iutos o sundin ng lahat ng tao. "And in all ages," sa lahat ng panahon, "as not depending either or time or place or any other circumstances liable to change, but on the nature of God and the nature of man and their unchangeable relation to each other." Mga kapatid. So dito yung nagpapakita, ito yung mga Protestante, mga kapatid ko, na talagang bumabanat sila at nagpapatutuo na yung 10 utos, kasama na yung Sabbath, talagang still binding sa ating panahon. Bakit anya sinasabi ng karamihan na wala na yung Sabbath, but still they admit na yung 9 still binding in our time? So malaking tinatawag nating confusion, contradiction, at inconsistency sa kanilang aral. So therefore, kapag patuloy tayong nangingili ng araw ng linggo, o kayo mga kaibigan ko, i-stop nyo na yan, sapagkat kahit araw-araw kayong tuwing linggo kayo nangingilin, hindi yan pakikinggan ng Diyos. Hindi naman yan ang utos ng Diyos eh. Pwede tayo sumamba araw-araw, pero yung pangingilin, mga kapatid, gaya ng Sabado, kapag ginawa nyong linggo yan, at ito pala ay utos ng tao, hindi yan dinidinig ni Kristo, mga kapatid. Pakinggan ninyo. Mark chapter 7 verses 6 to 7. "At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga papag-ipaibabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin." Sabi diyan, datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. Sunod natin. Ang sabi diyan, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap din nyo ang inyong mga salit-saling sabi, mga kapatid. So dito pinakikita ang ating Panginoong Jesucristo, walaan niyang kabuluhan yung pagsamba nila sa Diyos sapagkat iginagalang sa labi, malayo naman ang puso. Bakit malayo ang puso? Nagpa-praise the Lord, mga kapatid. Pero malayo, hindi naman utos ang sinusunod. Sabi ni Kristo, walang kabuluhan pagsamba, walang saysayan, lalo pag sumasamba sa rebulto. Pinangangaral nila, tinuturo, utos ng tao, mga kapatid. At ang sabi pa dito, itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap lang inyong kagustuhan, mga kapatid. Yun ang naging problema, mga minamahal na mga kapatid ko. Kaya nga,
Ang sabi ng Biblia, Matthew chapter 7 verses 21 to 23, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ang wika pa dyan, mga minamahal na mga kapatid, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayo ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng kantampalasanan. O dito ba, tumatawag sa Panginoon. Nagpe-praise the Lord din. Pero sabi ng Diyos, Panginoong Jesucristo, hindi ba kapasok sa karya ng langit? Sino lamang? Yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, Psalms 40 verse 8, kinalulugan kong sundin ang iyong kalooban o Diyos ko o ang iyong katausan nasa puso ko. Nakita niyo mga kapatid? Sabi dito, Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming kapangyarihan o mga tanda. Sabi ni Kristo, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng kantapalasanan. Napakatindi. Sumusunod ka, pero hindi utos ng Diyos sinusunod mo. Mahirap yun mga kapatid. Pinabibili ka ng asukal, ang binili mo asin. Pinabibili sa'yo tamis, ang binili mo maalat. Asa ng logic doon, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, bilang isang tao, what is our duty? To obey, to keep the law, or to violate the law? Let us read in the book of Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14. Sabi diyan, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kautulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, mga kapatid. Kaya kung yung titingnan, mga minamahal na mga kapatid ko, this is, sabi dito, ang wakas ng bagay. At anong sabi? Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man, mga kapatid. Ano ang buong katungkulan ng tao? Lumawag ba? Hindi. Ang sumunod sa utos ng Diyos. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Tingnan natin kung ikay makaharap sa hukuman kapag ikay nakita mong ikay suwayin. Na umasuwayin. Pati mga kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Therefore, kapag nasumpungan mo na ngayon kapatid na ito'y mali pala ang iyong pangingilin ng linggo, sapagkat Sabado ang tama, ano pang hinintay mo mga kapatid? No? Mga kaibigan, ano pang hinintay nyo? Ito ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. Gawa 17:30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ano ang panawagan ng Diyos mga kapatid? At pinag-uutos niya, magsisi ang lahat ng tao sa lahat ng dako. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos makarating ang tao sa pagkakilala ng katotohanan at maligtas. Yun ang kasiyasi at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Lahat gusto niya maligtas mga kapatid. No? Kaya nga, ang sabi ng last na talata na aking pong isi-share sa inyo, Revelation 22 verse 14, ang sabi diyan, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Anong sabi diyan mga kapatid? Blessed anya yung pong gumagawa sa kanyang kautusan, at sila'y magkaroon ng karapatan sa, sabi diyan, tree of life, punong kahoy ng buhay, at makapapasok sa banal na syudad, mga kapatid ko. Ikaw ay masunurin sa Diyos. Kaya-aya ka sa harapan ng Diyos. Masunurin ka eh. Kahit sa mga magulang, kapag ang isang anak malabagin, sakit sa ulo sa magulang. Kapag isang anak ay pasaway, sakit sa ulo sa magulang. Pero kapag isang anak mabait, mabuting anak, huwaran, masunurin, napaka-responsable, isang korona sa kanyang mga magulang, mga kapatid. That's why, kung ating usisayin ang banal na kasulatan, mga kapatid ko, makikita natin, napakaganda ng aral ng banal na kasulatan. Kapag susundin lang natin, mga kapatid, wala pong mawawala, sapagkat mas maganda po ang maging masunurin kaysa maging malabagin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, sa akin pong panawagan ngayon, kung ikay nasa mali pang doktrina, maling paniniwala, umalis ka dyan. Lumipat ka sa tama, doon sa relihiyon, sinusunod ang utos ng Diyos. Walang iba yan.
Seventh-day Adventist. I am from Catholic, mga kapatid. I was converted when I was 14 years old at nasumpungan ko ang katotohanan. Dito sa Seventh-day Adventist na siyang sumusunod lamang sa utos ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid, at nagpapatupad dito, mga kapatid ko. Kaya dito, pinakikita po na talagang ang Diyos mabuti, sapagkat doon sa mga taong sincero, gusto naman niya na tawagan yung pong mga gustong matuto ng katotohanan. Nawa ay kayo po ay na-bless sa ating pong pag-aaral sa gabing ito, mga kapatid, at inyo po may share ito sa inyo pong mga kaibigan at mga kamag-anak. Dadako na po tayo sa atin pong mga greetings, sapagkat yun po ang pinaka-inaabangan at inaabangan ng mga kapatiran, yung pong greetings, mga kapatid. No? At tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na pinagkalooban ng pagkakataon na palagi makapakinig ng kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga prayer request, pwede nyo rin, you can send na, mga kapatid, para may sama natin sa atin pong prayer mamaya. Ayan. Tayo po ay dadako na sa atin pong tinatawag na greetings. So binabati natin po dyan, yung pong atin po mga taga-subaybay. Nandyan po sila Sister Joaima Sumilong. Ayan, number 1 po talaga yan na ating taga-subaybay. At nandyan din naman si Sister Jana Martin, kapatid na Bods ni Cesario Alcubella, si Sister Nadim Ney, binabati natin. Si Ma'am Nene Dichoso, si kapatid na Ingrid Motok La Peña, si kapatid na Ronilyn Menor Domingo, binabati natin. Sino pa ba dito? Ayan. Binabati din po natin ang Eco Family dyan po sa Bumbon. Binabati natin si Sister Nenette Samson Fonte dyan po sa Toronto, Canada, kasama ang kanyang husband, si Brother Ariel Fonte. Binabati natin si Elisa Basilio Acob. Andyan din po si kapatid na Ate Lily Coronado, no? Binabati po natin, no? Thank you, Ate Lily. May the Lord bless you. Si kapatid na Maricel Tibor, hello everyone, and hello Pastor Joel, Ate Dan. Hello din po sa inyo. Andyan din si kapatid na Freddy A. Incognito. Si Ate Meli Ruch, binabati natin, no? God bless you. Si kapatid na Carlo Gregorio, pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pagsubaybay. Si kapatid na Yao Ming, si Larin Gabi, no? Kapatid na Arnel Epag, binabati kita. Si kapatid na Anile Fitalcorin Manipol, dyan sa Singapore. Si kapatid na Clara Dambena Corpus, binabati natin. Ano po? Kapatid na Donald De La Torre Tibio, binabati natin. Si, sabi ni Sister Annalyn, magandang gabi Pastor Joel Sisdan, God bless sa ministry. Thank you po. At of course, nandyan din si, sabi dito, si Sister Elisa Basilio Acob. Salamat sa Diyos, marami po akong natutunan na sa kakapanood. Ayan. So, ang sabi dito sabi ni Sister Nenette Fonte, ako din Pastor Jomel, pero galing sa Katoliko, pero layo po talaga ng aral mula sa Biblia. Nagpapasalamat talaga ako sa ating Panginoon at nakilala ko ang husband ko na naging dahilan para maging SDA ako. Oh, to God be the glory. So, naging blessing sa iyo si kapatid na Ariel Fonte, na mga kapatid. So, ayan po. Alright. Medyo mahina yung naghahang yung laptop ko. Dahil lang. Ayan, naghang. So, diyan muna tayo siguro. Kasi, ayun, nawala. Dito na lang tayo sa listahan, mga kapatid. No? At, ayaw sumunod ng laptop eh. Dito tayo dito sa listahan ni Ate Dan. Hindi maghahang. Kaya lang, hindi ko mababasa ang inyong comment, mga kapatid. Alright, dito tayo nandito si Sister Oy. Magandang gabi, Sister Oy. Binabati kita. At si kapatid na Shirley Santos, Ate Shirley, binabati kita. Si Kuya Emil. At si kapatid na Chodron Butchard, binabati kita. Andyan din po si kapatid na Quinley Fadricela. Si kapatid na R. Kaat, binabati natin. Si kapatid na Nedet Rosales.
Si Kuya Bong, thank you Kuya Bong sa iyong panonood at sa patuloy na pagsubaybay, pag-share at pagpalain po kayo ng Panginoon. Si kapatid na Royce Prime, si kapatid na Evelyn Aurelio, ayan, binabati natin. Si kapatid na Erlinda Lucino, si Nanay Karima Sumawang, binabati natin. Of course, si Inday de los Reyes. Andiyan din po si kapatid na Florentino Evangelista, binabati natin. Si kapatid na Ralph Somoso, si kapatid na Herman Baluloy, si kapatid na pangalan nito, Last Day Miss, ano ba to? Danilo Lucino, si Papa Dani, si pangalan nito, mahirap basahin Jilihor Ognimod, si kapatid na Tess Monte, Ruth Ramos, binabati natin, si Clara Corpus, si Ninita Manlangit. Andyan din po si Dondon Organesa, si Beth Balida, si kapatid na Carlos Lazadas ba? Si kapatid na Mary Jane Amaro, binabati natin. Si kapatid na Mike Reyes, kapatid na Liana de la Cruz, si kapatid na Mary Bakiran, si kapatid na Malaya Masa, binabati kita, madam. Si MJ Pablo, binabati natin. Si kapatid na Loisa Balino. Si yung kaibigan natin, si Dominador Dumaraos Jr., yung pong dating daan. Basta wag lang po kayo magmura, welcome naman po kayo. Ayaw lang natin na mahaluan ng kasamaan ng ating programa ng pagmumura. Nandiyan din po si kapatid na Mel Constantino Gialon. Of course, yung prutas ng pangalan, pero magandang dilag, si Sister Cherry Silapan. Of course, ang Silapan family, binabati natin. Andyan din po si kapatid na Jasper Pelongo, binabati natin. Roweno Solitario Concepcion, si Kuya Darwin Silapan, si Ate Terry Silapan, binabati natin. Nate Sarzoa, si Ignan Nancy, Gina Tayong, at si Marivic Finones. Andyan din po si Rose Renuel, si Moon Lin KM, Merna Ricaldi, Lilord Bacomo, at si Romeo Canales. O si Pastor Canales yata ito. No? Pastor Canales. So, tingnan natin kung ito medyo okay na. Medyo okay na ng konti ang kuan. Ang sabi dito ni MC Tibor, amin Pastor, klaro kayo imong explanation, tinaw pa sa tubig sa butong. Kakainaw ra na magbutong ganina Ikson. Million thanks sa minsay. Praise the Lord. At sa kapatid na Sister Oy, sabi niya, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit, bagos magbago at sundin ang turo. Sino yan? Si kapatid na Romeo Manali. Ayan, binabati natin si kapatid na Romeo Manali. Alam niyo ba si kapatid na Romeo Manali, mga kapatid, siya po ay dating miyembro ng dating daan. Nung napakinggan niya yung crusade natin dito sa Rooftop Seventh-day Adventist, he was converted at tinanggap niya yung aral, lalo na sa pangingilin ng Sabat, mga kapatid. Kaya praise the Lord, Brother Romeo Manali. May the Lord bless you, kapatid, sa iyo pong panonood. Andyan din po si Roweno Solitario Concepcion. Kung mayroong Seventh-day Adventist, mayroon namang Sabbath day, meaning 60th day. Anyway, it's not against in religion. God bless you. Hindi ko mag-gets yan. Ano ibig mo sabihin? Andyan din po si Gina PB Tayag, Marivic Finones, si ayan, sino pa ba nandito? Of course, Lilord Didalis Bacomo, ang ganda ng message mo sa Praise the Lord, Sister Esther Oy. Merna Ricaldi, binabati natin. Si ayan, sino pa ba nating babatiin dito? Elisa Basilio Acob, salamat sa Diyos po at marami akong natutunan. Praise the Lord. Ayan, so napakagandang sinabi ni Sister, pangalan nito, Sister Neneth Ponte, sapagkat siya po ay talagang na-convert dahil sa kanyang husband. No? Si Sister Mary Bakiran, pasama po sa panalangin episode about health ko at sa buong family namin. Ayan, pag may thumbs up na po, ibig sabihin, nakuha na po ni Ate Dan, no, mga kapatid. Okay, so Sister Butchart, thank you for the greetings. Okay, yan, wala na, di natin mabasa yung ibang mga comments, mga kapatid, pero binabati natin dyan si kapatid na si Ate Roda Ponto. Ponto ba yun? Apelido? Si kapatid na, sino ba yung ating mabatiin?
Ayan, si Kuya Bong Ikbang, binabati natin. Si kapatid na Robert Chudosio, kagawad Robert Chudosio dyan sa Upper Bikutan, kasama ng kanyang nag-iisang anak, si kapatid na Gideon, at yung nag-iisa niyang, parang, tawag dito, nag-iisa niyang asawa, si Sister Helen Chudosio. Dito, may mga comment. Ito, ibasahin natin maganda. Ano po? Ang sabi ni kapatid na Zanzayon, Bas Jomel, parang kulang sa kaalaman ang mga pari doon sa referensya mo. Sa kaalaman sa Bible at history, pero ang totoo na Kristiyano nagsamba ng Saturday. Kaya nga ang ating pinakikita na Sabado at hindi Linggo po, mga kapatid, no? Ayan. So, kung yung titingnan mga kapatid, yung mga questions diyan pwede nating i-accept, no? So, binabati natin po kayong lahat at kung mayroon kayong mga prayer request, pwede natin isama sa ating prayer request mga kapatid. Ayan, nandyan din po si Zori Avila, binabati natin. Si kapatid na Dave Busal, binabati po natin yan. Ang Lucino family, ang tawag dito, Karingal, andyan si Brother AJ, si Sister Ruby, no? Si Yana, si Aubrey, si Nanay Constantina, at si Tatay Yulo Hio. Yan. Andyan din po yung sister ko sa Makati, sila Ate Jane sa Monte Arsenal. Yan. At yung aking kapatid si Ganggang. Ayan. Merong sumigaw dyan. Tayo po mga kapatid, meron na bang prayer request tayo dyan? Okay. Tayo po ay mananalangin na mga kapatid. Check muna natin yung ating pong prayer request para makita natin. Kami po ay nagpapasalamat mga kapatid, ano po, sapagkat kahit late na sa oras, nandyan pa rin po kayo na sumusubaybay sa atin. Kaya habang nandyan po kayo, kami po ay talagang pagsikapan namin makapaglingkod sa inyo sa gabi-gabi. Kahit pagod tayo sa mga ginagawa natin, but salamat tayo sa Panginoon. At ang inyong pong effort ay talagang kinikilala namin. Purihin ang Panginoon, isang napagandang palakpak ang ating papaabot dyan. Ayun. Yan po ang napagandang palakpak. Ayan. Alright, tayo po ay mananalangin na mga kapatid. Ako, naghahang na naman. Ayun na. Hintayin natin ng konti. Ayan. So, yung pong mga nauna kanina at first na nakadalo ay ayan, i-post mo muna dahil hindi pa natin makita yung prayer request. Alright. Okay. Okay na. Nandito na po. Tayo po ay mananalangin mga minamahal na mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami Ama sa kabutihan na patuloy niyo pinagkaloob sa amin. Salamat po sapagkat patuloy niyo po kaming pinagkalooban ng panahon, pagkakataon para patuloy na makapagbahagi ng inyong pong mga salita. Dalangin namin dakilang Ama na ito po ay may tanim sa puso't isipan ng aming mga taga-subaybay. Sa tulong ng Banal na Espiritu, ang maikling na ipunla namin ay lumago at maging kapakinabang sa kanilang buhay at mapunta sila at mabago mula sa kadiliman tungo sa inyong pong kilalas na kaliwanagan. Patuloy niyo pong gawing inspirasyon sa lahat ng mga takapatid ang programang ito upang kami din po ma-inspire na patuloy din pong maglingkod sa pamamagitan ng Gospel and Music Ministry. Dakilang Diyos, amin pong inilalapit sa mga oras na ito ang mga prayer request ng aming mga kapatid. Nariyan po ang prayer request ng kapatid na Evelyn Ico. Dinadalangin niya ang travel ni kapatid na Ercel at ng kanyang mga kasama pauwi ng Bicol. Ingatan niyo po sila at sa kanila pong swab test sana ay negative at makawi silang lahat na maayos at makadalo po sa kasal ng amin pong kapatid na Kayin. Pagpalain niyo po sila at ingatan niyo po ang kanilang mga buhay at ang kanilang paglalakbay. At dalangin din po namin maging matagumpay ang kasal ni Kayin at ng kanyang fiancé
At pagpalain niyo po ang Eco Family, dakilang Diyos. Nilalapit din po namin ang prayer request na kapatid na Mary Bakiran, ang kalusugan po nila at ang kanyang buong family. Dalangin namin maging malusog sila palagi, dakilang Diyos. Ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan, pagkakasakit, at higit sa lahat, ingatan ang kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila. At dalangin din po namin, dakilang Ama, ang recovery from surgery na kapatid na Neneth Fonte, nawa ay mas mabilis na recovery ang kanyang mararanasan, patuloy na kagalingan, pang siya patuloy na makapaglingkod ng maayos at makapaghanap buhay, makapagtrabaho kasama ng kanyang family. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat na nakasubaybay sa mga oras na ito. Ilayo sa kanila ang anumang pagkakasakit, ilayo sa kanila ang anumang karamdaman, at pagkalooban sila ng kanila pong pangailangan. Pagpalain po sila, lahat po ng mga kapatid at yung mga kapatid na, lalo na sa mga kapatid na tumutulong sa programang ito. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang may mabubuting puso. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakasubaybay. Pagpalain niyo rin po ang aming mga kaibigan na sumusubaybay. Nawa sila ay magising sa katotohanan at kanilang tanggapin ang aming mahal na Panginoon. Pagpalain niyo rin po at ingatan ang amin pong mga kapatid na mga frontliners, mga kapatid na nagtatrabaho, dakilang Diyos. At yung aming mga pastors, evangelists, at mga kapatid namin na nagdadala ng pabalita sa mga oras na ito. Dalangin po namin ang pag-aralan natin ministry, ang Nasusulat Ministry, This Coming Again Ministry, Reasons of Faith Ministry, kapitulo, bersikulo, Hope Channel, at lahat po ng mga pangaral na ginagawa ng dakilang Diyos. Nalapit din po namin na ang kapatid na Jeffrey, nawa ay magkaroon na siya ng pagkakataon na makapagbalik loob sa inyo at makapagsamba sa inyo, dakilang Diyos, sa araw ng Sabat. Tulungan niyo po siya at gabayan, ipaunawa sa inyo, sa kanya, paunawa po ninyo sa kanya, dakilang Diyos, ang kahalagahan ng araw ng Sabat. At ipaunawa sa amin ang napakahalagang maglingkod sa inyo at manatili nakakabit sa inyo, dakilang Diyos. Pagpalain po ninyo ang lahat po ng naririto sa live at sa nakasubaybay. Ingatan po ninyo sila, lalo na kanilang buhay. Pag sa ganon, sa susunod na paglilingkod, makasama namin silang muli. At masaya na makapakinig ng inyong pong pabalita. Salamat po sa patuloy na patnubay ng Banal na Espiritu. Salamat po sa patuloy na paggamit ng programang ito. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at sunod ng programang ito. Sa inyo pong panonood, ang aming puso ay nagagalak at purihin ang Panginoon sapagkat mag-isa mga oras nito, kayo po ay nandyan at patuloy na sumusubaybay at talagang kayo po ay hindi nang iiwan sa bawat isa. Nariyan po kayo, nandito din po kami. At ipanalangin po yung programang ito, yung maging maayos ang ating paglilingkod na patuloy. Panalangin niyo po ang aming kalusugan, mga kapatid, ni Ate Dan, sapagkat matindi po ang talagang multitasking po ang ginagawa ni Ate Dan dito. At tinutulungan ko na po siya para hindi masyadong mahirapan sapagkat naglilista na siya ng mga pangalan ng babatiin, nagpapatakbo ng live. Diyan po sa baba, may lower thirds, may logo na tayo. Meron tayong awit, nandyan po lahat. At nagbo-monitor pa sa live, mga prayer request, comments, at mga questions. Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon at lagi niyong po tatandaan, mga kapatid, ano man ang pinagdadaan niyo sa buhay, matinding problema, at mga kapigatian, huwag niyong kalibutan, dakila ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, ang kapatid na Jumel Arsenal, nagpapasalamat sa inyo at nagsasabi, ang pagpapala ng Panginoon, mamamalagi sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. God bless you all po and good night. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away.